Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan pong Should the Church Strive to be Relevant? Yan po ang ating pag-aaralan. Kahapon po ay atin pong tinalakay yung mga latest trend o yung tinatawag na mga current trend. At ang simbahan po ay sumunod sa mga current trend. Nakita po natin yung mga trend sa fashion, trend sa economy, trend sa technology, kung ano yung mga uso, yung mga bagay na hindi natin namalas noong mga nakalipas na taon na nandito na ngayon, may mga bagay na existing naman before na wala na ngayon. So ito po yung mga trend. At ang bawat isang tao ay merong sinusunod na trend sa mga pagbibihis lamang, sa paraan ng gusto natin ng buhok, no? Merong mga usong fashion or mga trend na nais ng tao na gayahin o ipatupad. At ito po mga kapatid ay hindi naman masama. Hindi ko naman po sinasabi na yung mga latest or yung current trend ay lahat ay masama. Hindi po ganon ang ating interpretasyon sa ating pag-aaral kahapon. Ang akin lamang pong pinupunto dahil po sa mga latest and current trend na ito, ang simbahan ay hindi rin naman nagpapahuli. Ang simbahan ay sumusunod din sa kung anong uso. The church always want to be relevant. Kaya yung tanong na should the church strive to be relevant, palagay ko alam nyo na ang sagot dyan. Ano po? At ang atin pong pag-aaral ngayon ay parang a sort of continuation of what we discussed yesterday. Kaya kung kayo po ay bago lang sa Tinig ng Pag-asa at gusto nyong medyo balikan yung ating pag-aaral kahapon, makikita nyo po yan sa aking YouTube channel, ang Tinig ng Pag-asa YouTube channel, at dito po sa aking Facebook account. You can follow me, nandyan po sa screen, yung Tinig ng Pag-asa sa YouTube. Sa Facebook po ay Ruel Calitis Camia, ang akin pong account. At sa Instagram, meron din po ako, yung Pastor Ruel. So anyway, bilang pagpapatuloy, ito po yung ating sasagutin ngayon. Ang simbahan po ba ay dapat na magsumikap para maging relevant? So, balikan natin, what are some of the trends in the world that will have a bearing on the church? Gaya ng binanggit ko kahapon, may mga trend sa science, medicine, may mga trend sa technology, may trend sa politics, no? Iba't ibang mga trend na yan, no po? Ngayon naman po, ang ating sasagutin, what are the trends in our world that will have a bearing or yung may impact sa atin pong simbahan? Well, all of these are not as significant in every nation in the world, pero makikita po natin ito, especially sa mga progressing country, gaya nga po dito sa North America. Yung mga example na akin pong isa-cite ay evidently ay visible sa mga lugar na progresibo. No po? Hindi ko po sasabihin global in nature ang mga trends na ito, kasi may mga lugar ho talaga naman na medyo late. Yung lalo na po doon sa mga lugar na third world country na hindi pa naman ganun ka-evident itong mga trends na ito. Sabi ko nga, kung merong isang bansa na laging uso at sabay sa trend, walang iba kundi Pilipinas eh. Kasi nung uso si Michael Jackson dito sa Amerika, sikat na sikat si Michael Jackson sa Pilipinas. Pero nung nakarating po ako ng Korea noong 1991, imagine niyo 1991, noon pa lang sumisikat si Michael Jackson doon. So medyo late po yung ibang mga bansa when it comes to trends like music, like yung media. Pero ngayon hindi na po magpapahuli ang Korea. Ang Korea ngayon ay number 1 na po sila sa music industry.
na infiltrate na po ng Korean music ang mundo, yung kanilang Korean K-pop, no po? Hindi na po sila magpapatalo. Ang Pilipinas naman ngayon ng nakulela at pagdating yata sa mga ganong mga bagay. But anyway, hindi po yun ang issue. Ang tanong po, ano yung mga trends in the world that will have a bearing on the church? So atin po itong tingnan. Kung ikay tagapagturo at ikay pastor, importanteng alam mo ito. Hindi ko sinasabing aralin mo ito para makitrend ka o maging trending ka o trendy ka. No, hindi. Pero importanteng alam mo to kasi you are dealing with people. You are dealing with the next generations of people in the church na interesado sa mga bagay na ito. Paano mo sila gagabayan? Gaya nga kahapon, tinalakay ko yung mga nagte-trend na laruan ngayon, yung lababo ba yun o yung manika. So anyway, hindi ko po tinatalakay ito para sabihin yung mga manikang yan sa demonyo o kung ano man, bahala ho kayo dyan. No po? Pero ang punto ko lang dito, kung anong uso nakikitrend ang mga tao. Pero itong mga trend na ito, sometimes hindi naman apektado ang simbahan. Pero ngayon po mga kapatid, ang aking tatalakayin yung mga nagte-trend sa mundo na kung saan nakakaapekto sa simbahan. Ano yon? Una, the changing definitions of the family. Hindi ko po alam kung naobserbahan nyo ito at hindi ko po alam kung aware kayo na ito po ay isa sa ongoing trend ngayon. Many people are changing the definitions of the family. Saan to nagsimula? Because of the gay rights, yung mga gay rights activists, yung mga gay rights movement, and the acceptance of what we call alternative lifestyle. Because of the astronomical rise in the divorce rate, because of the number of people choosing to cohabit without marriage, because of the number of single-parent homes, the definition of family is changing from God's definition of the family promoted in the Bible. Dahil po sa mga bagay na yan, iba na ang definisyon ng pamilya. Nung bata pa si Isabel, mga kapatid, kapag sinabing pamilya, alam ninyo na may tatay, may nanay, at may mga anak. Ang definition nga ng pamilya noon, ang ganda eh. May kuya, may ate, may diko, may sanse. Yun yung mga pangalan na kabilang sa pamilya. Ngayon po mga kapatid, kakaiba na ang definition ng pamilya. Because of the gay rights, si kuya o si tatay at saka si baby, pamilya. Dalawang tatay at isang baby. Ang tanong, paano nagka-baby yung dalawang tatay? At ang tawag po nila doon, family. Yun po yung definition na ng family ng mga bakla. At minsan naman, ay dalawang babae at saka anak. That is how they define family. Ngayon, dinedefine na rin yung mga family ng single parents. No offense meant sa mga single parents. Meron po na single parents ka dahil ikaw ay iniwan ng isang walang iyang asawa. Kay babae, kay lalaki, isang babaeng nangaliwa at isang lalaking babaero. Naiwanan ka sa ere, naiwanan ka sa iyong mga anak, single parents ka, wala kang kasalanan doon. But these things are rising. Dumadami po ito. Noong araw nga po mga kapatid, no, pasensya na ho kayo doon sa mga single parents. Noong araw po, ang tawag dyan, disgrasyada eh. Pasensya na kayo, pero yun po ang totoo. Kapag ikay babae na buntis ka at nagkaanak nang hindi mo sigurado kung sino ang tatay, o kung kilala mo man ng tatay at hindi ka pinakasalan, ang tawag doon disgrasyada. Kasi na-disgrasya ka eh. Pero pati yung term na yon na very negative, binago na po yon. Ngayon po ang tawag doon, single parents. Hindi na po ganon. Ano po? Kaya ngayon, naging promiscuous ang mga kabataan
Dahil maganda na ang termino, hindi na disgrasyada, wala na silang pakialam. Kay 17 years old, 16 years old na buntis, wala na silang pakialam doon. Wala na kasing stigma ng negativity sa tawag sa kanila. Hindi na sila tatawagin disgrasyada, parang hero pa ang dating kasi single parent sila. Nasa kabila nung wala silang asawa, meron silang anak, hindi na usapin kung naitataguyod o hindi. Basta sila single parents. Tapos yung nagsasama na isang babae, isang lalaki nang hindi kasal at nagkaanak, ang tawag na rin doon family. Dati hindi. Ang tawag doon ay ano? Yung cohabitation, ang tawag doon ay premarital sex. Pero para mawala na yung stigma na yon, ay tinatawag ngayon silang conjugal relationship. Medyo magandang dating. Conjugal relationship. At itong batas ng Canada, itong Amerika, kahit hindi kasal, kahit parehong lalaki, kahit parehong babae, kapag nagsasama na kayo sa bansa ng Pilipinas, pwede mong i-sponsor yun dito papuntang Canada. Halimbawa, isang bakla na may kasamang, pareho namang bakla siguro, wala namang parehong lalaking, wala naman hong lalaking papatol sa isang bakla at magsasama sila Madalang ho sa patak ng ulan yun Most of the time, yung pumapatol sa bakla, bakla din. Kaya yan, dalawang yan, nag-iispadahan yan, parehong bakla yan. Ganun po ang katotohanan yan. Pag may pumatol na lalaki sa bakla, isa lang po ibig sabihin nun, either sa pera, pangangailangan, kapit sa patalim. Pero yung sinasabing sila'y nagmamahalan, parehong bakla yan. Ganon din naman po ang lesbians. Ganon din yun. Meron po silang physical at desire, sexual desire, sa kanilang kapwa ganon. Pero yung tunay kang lalaki, kahit ipatawas mo yan, sorry for the term, hindi po papatol yan sa kapareho niyang lalaki. Maliban na lang, tutukan mo ng patalim, o kaya ay bayaran mo ng pera, baka nga pumatol pa. Pero pag dahil sa kagustuhan, nako po, walang ganon. So, dahil po sa mga pangyayaring ito, they are now defining marriage. They are changing the definition of family. Naobserbahan niyo po ba yan, mga kapatid? Hindi iyan ang ipinopromote ng Biblia. At itong mga trends na ito, na palala pa ng palala, imagine niyo halos yung buong alphabet, 20% to 25% of alphabet, nabubuo na ng mga LGBTQ. Hanggang sa mabuo yan, magdadagdag pa sila ng sarili nilang pagtingin sa gender. They will define family because they are defining gender. Wala niya nung bata pa si Isabel. Pero yun na po ang trend ngayon. Kaya yung bata na pumapasok sa school, nagka-problema sa school at sasabihin ng guidance counselor, ipatawag mo ang nanay mo. Kakamot na lang yung bata, wala akong nanay. Parehong tatay meron ako pero wala akong nanay. And that is how they define the family. Sabihin nyo sa akin kung hindi yan trend. Pangalawa, the changing definition of male and female roles. Kung dinefine na po differently ang gender, i-define na rin differently ang roles. Tama? Pero ito po, basically, ay naapektuhan nung tinatawag na Women's Lib or Women's Liberation Movement, which have produced an increase doon sa pagtingin ng babae sa kanilang mga karapatan. Hindi ko naman po sinasabing huwag ipaglaban ng mga babae ang kanilang karapatan. Pero not to the extent
na ang sinasabi ng Biblia na karapatan ng babae ay lalampasan ninyo to the point na ipipilit ninyo ang inyong karapatan sobra sa itinadhana ng banal na kasulatan. Like for instance, yung freedom of choice. Alam niyo po ba na bahagi niyang women's liberation ay yung increase of abortion? Dahil sila'y babae, may karapatan akong pumili kung bubuhayin ko yung nasa tiyan ko o hindi. Yung high percentages of women in the workplace. The rise of daycare for children and high levels of gender sensitivity, there has been a change in the roles of women and men from that which is promoted in the Bible. Sa panahon ngayon, tandaan po natin, in our world, ano nangyayari? It is ludicrous to speak of wives submitting to husband. Pag pinag-usapan na yung babae, magpasakop ka sa iyong asawa, ang dating nito sa mga babae ay pang-aabuso. Pero ang sabi ng Bible, babae, magpasakop ka. Ang paglitaw ng mga babaeng pastora na talaga namang ipinagbabawal ng banal na kasulatan ay bunga ng pagpipilit ng mga babae na kung anong nagagawa ng lalaki, gagawin din nila. Well, kung nagagawa ninyong magbuhat nga ng higit sa kayang buhatin ng lalaki, wala po akong question doon. Pero yung sinasabi ng Biblia na huwag ninyong gawin at gagawin ninyo, sa akin, maling definition na yon ng mga role ng babae. Mga kapatid, kung i-associate po natin ang pagtindi ng pagbabago ng moralidad ng mga tao, ugatin po ninyo. Sa Pilipinas man, ang malaking pagbabago na mapapansin po ninyo sa ugali ng tao ay nagsimula na ang mga nanay ay umalis sa kanilang tahanan ng ibang bansa, nangamuhan doon, nagtrabaho bilang tagapag-alaga ng anak ng iba at yung kanilang mga anak ay ipinamahala sa pangangalaga ng iba. Imagine ninyo ang epekto nito sa karakter at ugali ng batang mabubuhay. Kung yun nga binantayan na ng mga magulang, ginabayan na ng sariling ina, pinasuso ng kanyang sariling ina, inaruga, pinalitan ng diaper at ang ina ang siyang gumabay mula elementarya, high school. Yung iba'y hanggang kolehiyo, napapariwara pa. How much more yung walang biological parents na nag-alaga? Aminin man natin o hindi, majority ng mga kabataan sa panahon ngayon, inalagaan ng nani, inalagaan ng substitute parents, inalagaan ng hindi tunay na mga magulang. Bakit? Yung role ng pagiging nanay at pagiging ina sa mga anak, ipinasa sa mga daycare center. Kaya ngayon, mga kapatid, kita natin ang bunga nito. Kita natin ang malaking pagbabago. Some of this has been caused by the absentee or what we call the renegade father who has not handled the spiritual leadership of his home well. Pastor Ruel, napadiin ka naman sa mga kababaihan. Baka nalimutan mo, ang paglitaw ng mga bakla at mga tomboy ay palatandaan din na dahil yung tatay ay hindi nasumpungan na nagkaroon ng father image sa buhay ng mga bata. Obserbahan niyo yung mga bakla. Majority niyan, walang matibay na father figure sa buhay.
Tingnan po ninyo, obserbahan ninyo. Kung meron mang tatay, yung tatay na passive, yung tatay na renegade, yung tatay na absentee. Nandun nga pero kawang. Nandun nga pero walang pakialam. Doon po lumilitaw yung mga bakla. Kasi po ang pagiging bakla, mga kapatid, hindi yan gender. It is a psychological problem. Kaya yung mga baklang nakikinig sa akin, magalit na kayo kung anong gusto nyong sabihin. Nakukure yan. Nagagamot yan. At marami na po tayong nakita na dating mga bakla na dahil sa tulong ng Diyos, dahil sa mga pananampalataya, ay nakatakas at nakaiwas sa mga bagay na ito. The lack of father figure, the lack of guidance from the parents, lumilitaw po ang mga ito. At bakit? Because the world and the trend of the world define male and female not in accordance to the definition of the scripture, kundi ayon sa gusto nilang definition. Ngayon, ang tanong, ito bang mga bagay na ito'y nakaka-apekto sa simbahan? Definitely yes. They change the definition of the family and they change the definition of the role between male and female. Letter C. Changing in fields of science and medicine. O dahil nga po sa mga bagong trend sa medisina, ay talagang hindi mo na makilala. Yung dating Juan ay naging Juana. Naalala ko si Reverend nasa ngayon Thailand. Yung aking pangalawa nasa Thailand. Kapong ka! Nung isa naloloko. Sabi nung kuya niya, ilang araw ka pa dyan eh. Pati yung, tawag doon, mga salita ng Thailander nagagaya mo na. Sabi ko doon sa girlfriend, sabi ko, Helena, si Rebre bago umalis, nagtapat sa akin. Pagpunta niya raw sa Thailand, sasamantalahin na niya. Nagtawanan, no? Nagtawanan. Kasi yung pong Thailand ay sexual change capital of the world. Diyan po sa Thailand, di mo alam, yung palang kausap mong babae, dating lalaki. Napakadali po ng sexual reconstruction diyan sa Thailand. And this is how they change the fields of science and medicine. Yung teknolohiya ng siyensya at medisina dapat po'y tumugon sa pangangailangan ng tao sa kanyang pag-unlad. Hindi para baguhin yung dinisenyo ng Diyos. Changes in these fields have created many ethical issues that did not exist in biblical times. Ang science ngayon, meron ng tinatawag na genetic engineering. Alam niyo po ba yon? Na nakakalikha na po ng tao ngayon, nakakagawa na po sila ng paraan para pumili ng gender ng anak. Wow! Kaya na po nilang gumawa ng kambal. Kung gusto mo, triplet. Kaya na po nila ng cloning. Yung isang tao, i-clone para ilagay sa isang sanggol. Paglabas ng tao yon, kamukha nung pinagayahan. Meron na pong artificial insemination. Opo, medyo nakakatulong po ito. Doon sa hindi makabuo, kukuha ng sperm cell sa lalaki na healthy, egg cell ng babae, pagsasamahin, pag nagbuo na po ito, saka i-inject doon sa babae, artificial insemination. Ngayon po, ultrasound, may 3D na ultrasound na. Kita mo na agad kung ano yung baby nasa loob, healthy ba? Alam niyo po ba ngayon, nadedetect na kung may Down syndrome yung baby, nasa loob pa ng tiyan. Kung may potential ADHD at problema ng autism. Ganun na po ngayon no?
Yung mga transplant na gagawa, kidney transplant, ngayon po ay liver transplant, cosmetic surgery, to name a few. This has brought new challenges sa church leaders. Ito po mga kapatid, nakaka-apekto sa church. Changing in the fields of science. Dati po malaking issue yung euthanasia. Ngayon di na masyadong pinapansin yung mercy killing. Yan po yung mga early science and medical advancement na kung yung tao wala na talagang pag-asa, dilated na, bunutin na lang yung respirator, patay. O kaya saksakan na ng gamot, patay. Pero ngayon, patindi ng patindi. We see in our times those medical advancement. The changing in fields of science and medicine. Trend yan. Meron ka nga makikita, hindi naman ganun katangos ang ilong. Paglipat ng buwan, ba't ang tangosan ng ilong mo? Nakapaglalagay na nga po, kahit nga po yung, ano pa tawag doon, yung biloy. Basta English yun. Cleft chin, yung dito, yung biyak yung baba, gusto nyo magkaroon ng cleft chin, pwede yan. Dimple. Gusto mo kahit 4 na dimple kaya kang lagyan Wala ka naman dating dimple. Yung hindi singkit na gagawang singkit. Antindi. Kaya po, yung iba na maraming pera, nakagawa ng krimen, nababago mo ka, hindi mo na mahagilap. Nasa na yung taong yun ngayon kasi iba na itsura. Letter D. The changing technological advances. Changes in technology, computer science, telecommunication, and the rise of the internet have turned the world into a global community where any form of information is able to access or transmitted quickly in a wide variety of ways. Intindi? Kaya ngayon, itong mga advancement in technology na ito, hindi mo akalaing mangyayari. Mga coaching di baterya, pwedeng panlupa, pwedeng pantubig. Na kung saan may mga kotse na nakakalipad. Coaching pinapaandar ng tubig. We have these technologies. Na kung ikukwento mo ito sa lolo mo na namatay at mabubuhay, aba magugulantang. Meron na palang ganito ngayon. The way people communicate through social media. Imagination lang ang telepono nung araw pero ayan na ngayon. Hindi lang telepono, kung ano-ano pa. Nabago ang mundo ng tao sa pamamagitan ng teknolohiyang ito. So it is predicted that in less than 5 years, you will be able to buy a relatively cheap computer that will have the capacity to store the entire accumulation of human knowledge. Nagsimula sa KB, kilobyte. Naging MB, megabyte. Nagkaroon ng gigabyte. Ngayon, terabyte. Hindi ko alam kung ano pa susunod yan. Sa pamamagitan ng isang maliit na microchip, kayang ilagay ang lahat ng accumulation of human knowledge. Dati po, yung encyclopedia na isang set, mula A hanggang Z, hanggang Z, naubod ng dami at kailangan mo na isang cabinet para ipatong at isalansan yung encyclopedia yon. Nung dumating yung panahon, naging isang CD. Nung lumaon, namatay ang market ng encyclopedia, wala nang bumili. Kasi ngayon, Wikipedia lang, itype mo lang sa Wikipedia ang anumang gusto mong malaman, ibibigay sa'yo.
You have search engine ng Google, no? Ng Edge, at ng kung ano-ano pang mga social media search engine na kung anong gusto mong hanapin, ibibigay sa'yo. Meron na pong artificial intelligence na nauutusan na gumawa ng sermon. Meron na pong Siri, merong Google, merong Alexa, kayang magpatay ng ilaw, kayang maglinis ng bahay, paandarin ng mga robotic vacuum at kung ano-ano pa. These are the changing technological advances na wala nung mga panahon nung araw. Now, nakaka-apekto ba to sa church? Yes. Una, wala na nagdadala ng Bible eh. Hindi mo na malaman kung nagbabasa ng Facebook o nakikinig sa iyo sa cellphone na Bible ang bukas. The way parents do their parenting job. Nung araw, kapag ang magulang ay nagluluto at may mga anak na makulit, bibigyan ng laruan niya, no? O libangan, o kaya hayaang maglaro sa labas, magpatintero, magluksong tinik, magluksong baboy, maghabulan maghapon, at pagpagod na uuwi yan, kakain. Ganun ang buhay ng mga kabataan nun eh. Nag-e-exercise, nagtatakbuhan, naglalaro sa labas. Ngayon, kaya mga diabetic, kaya obese, dahil maghapon sa computer lang, sa iPad lang, and they have their own world, virtual world. At ito po yung pang letter E. Changing in social structures. Changes in society have made it possible for people to live in complete isolation from others. Dahil po sa iPad pinalaki, yung social life ng mga batang ito ay very limited saan? Sa mga bagay lang na associated sa kanyang iPad, sa kanyang iPhone, at sa kanyang cellphone. Kapag gusto ng food, cellphone, order. Na ngayon ay available ang Food Panda, yung Grab Delivery, o sa Philippines yun. Ano po? Dito naman po yung, ano ba yung mga, pasensya na kayo. Hindi po ako mahilig mag-order ng food sa ano eh. Kaya wala akong idea. Pero yung mga anak ko, pa-deliver. They can order on their phone. They can do banking on their phone. If they want entertainment, they can access games, movies, and a wide variety of things without leaving their bedrooms. Manonood ka sine, dati pupunta ka sa sinihan, kami po nung araw, Pasko lang nakakapanood ng sine. Pero ngayon, naku, kaya nga po ang sabi sa Pilipinas, namamatay ang movie industry dahil wala nang nanonood ng sine. Imagine niyo 400 daw ang sine para ka makapanood. May Netflix, ilang araw lang, nandun na sa Netflix yung ipinalabas sa sinihan. They can access that. They can access their games and many other things on their bedroom. Hindi lang po yan. If they are looking for a friend or community, they can log on to their chat room. Facebook Messenger. A person in South Africa can play a chess with someone in Asia if they do desire. People can even find spouse without ever actually dating. Yung mga hindi marunong maligaw, yung ubod ng hiyain na ang tawag nung araw ay torpe, wala nang ganun ngayon. Hindi mo na kailangan maligaw ngayon. Ang sabi nga po sa survey, 1 sa 8 taong nag-asawa sa Amerika last year, they just met online. At sa Pilipinas, yung mga word na AFAM ay uso. Ano yung AFAM? A foreigner arrived in Manila.
Hindi mo kailangan pumunta sa bahay ng nililigawan mo. Chat-chat lang, kayo na. Ganun, mga kapatid. Naalala ko po nung araw, kami naman, nauso rin yung phone pal. Yung dadial ka randomly, pag may sumagot na babae sa kabila, makikipagkilala. Hello, pwede ba makipag-phone pal? Usap kayo. Ang tagal nyo nag-uusap. No, minsan inaabot na kayo ng 1 taon bago kayo nagdesisyong magkita. Naranasan ko yan, mga kapatid. Makakwento ko lang. Ako po, ubod ko ng torpe nung araw eh. Hindi kayo maniwala. Nung nakipagkita na po sa akin yung babae, alam niyo po ba yung nung araw sa Manuela? Yun po yung, ako po yung taga Las Piñas, sa Manuela kami nagkita. Naku po, mga kapatid, maniwala ho kayo o hindi. Nung nakita ko, nanliit ako. Ubod ho ng ganda nung nakita ko. At simula ho nung nakita ko, sabi ko, naku, isang hamak na. Di na po ako nakipagtawagan, tinigil ko na ang pagtawag, nahiya po ako sa sarili ko. Yun po yung maganda. Paano naman yung disappointed ka pag kita mo? O siya naman yung, tawag doon, yung babae naman ang tatanungin mo. Kung ako nakipagkita, tapos nakita niya, naku, ganito lang pala to, pango pala ilong nito. Tapos sabi niya, saka siya biglang titigil, di ba, disappointing. Pero ngayon, wala nang ganun. Kasi po, automatic pagtawag sa'yo, video chat tayo. You can see already yung tao. So, ito po yun. The changing social structure. Purchasing online has become a popular alternate to fighting your way through malls, through traffic, para mamili. You have everything in a click of a finger. May Amazon, sa Pilipinas may Lazada, may Shopee. Hindi mo kailangang umalis ng bahay, i-deliver ito sa'yo na kapag shopping ka sa computer. That is the changing social structures. Letter F. The changing in centers of influence and power. Alam niyo po, pagdating po sa tinatawag na kapangyarihan, alam ninyo, the centers of population, powers, and influence ay ang North America before. Kaya aminin man natin o hindi, ang lahat gusto makarating. Saan? Sa pangakong magandang buhay ng American Dream. Kasi ang US dollar, naku po, ang laki ng presyo. Pero ngayon, nagbago na ito. Ang influence ng Amerika, unti-unti nang humihina. Ngayon po, ang Amerika, para nga maproteksyonan yung kanyang bansa, yung mandato ngayon ng bagong Pangulong Trump, ilimita ang pagpasok ng immigrants. Sa Canada, ganun din, isasara na. Wala na ngayon. Dati, automatic, pag nag-apply ho kayo ng tourist visa sa Canada, 10 years. Ngayon, nada. Sinarhan na rin ang mga international student. Sinabi lang nila yon na open pa, you can apply. Pero for the past 2 months, wala na pong na-approve na study permit. The center of influence are now changing. Kaya po ginagawa yun ng Canada, ng US, para bumalik ang kanyang kinang. Bumalik ang ekonomiya sa paglago. Kasi ngayon, bagsak ang mga ekonomiya nito. Lumilipat na po. Saan? Makapangyarihan ng euro. Mas makapangyarihan ng euro kaysa sa dolyar. Mas makapangyarihan ng pera ng Dubai. Lumalaban ang mga bansa katulad ng nasa Pacific Realm o Pacific Rim. Gaya ng China, ng India, ng Japan, ng Korea, kahit nga po Indonesia. Walang Philippines dyan. Walang kalaban-laban. Ang katapat ng Pilipinas ay bomba ng tubig ng China. Hindi tayo makaganti. Tubig nga na pambomba pabalik, wala tayo.
Ang tanging panlaban natin ay bagyo. Na ang panalangin natin, sana dumaan sa China, makabawi man lang tayo. Ang problema, sa halip sa China dumaan, tayo pa rin ang dinadaanan ng bagyo. Tatanungin niyo ako, bakit nangyayari yan? Alam niyo sagot dyan. Yung mga politikong pulpol, mga magnanakaw sa gobyerno na walang ginawa kung hindi mag-hearing sa Kongreso at Senado. Mga minamahal na mga kapatid, yung influence and power are now shifting. There is a trend going on right now. Soon, China will have more English speakers than any other nation in the world. China, because of so many, can influence the world system. The shift of power ay patungo na sa mga bansang ito. Lumalaban na po ang China, ang India, yung tinatawag na space wars. Dati po, nangunguna Amerika dyan. Pagpapadala ng tao sa buwan. Ay ngayon, matindi na ang India, ang China. So, yun po yung tinatawag na shift on influence and power. Dati po, kapag sinabing gawang China yan, ako po, China made, walang kwenta yan. Pero huwag niyong kakalimutan, lahat ng produkto ng mundo, ipinapagawa sa China dahil mura ang kanilang labor. No? At hindi lang ho yun, panghuli, yung tinatawag na changing in government involvement. Dati po, meron talagang tinatawag na separation ng state at ng religion. Hindi pinapakailaman ng Estado ang relihiyon. In fact, ang influence ng relihiyon sa gobyerno matindi. Kung titingnan ninyo, halos yung mga gobyerno, yung kanilang mga batas na ginagawa, ay institusyon na hango sa prinsipyo ng banal na kasulatan. Nang itinayo ang Amerika bilang government guided by the book of the scripture. Yung mga preamble ng bansang Amerika at ng bansang Pilipinas, ano po ba yung preamble? Kami ang nakapangyariing sambayanang Pilipino ay humihingi ng tulong sa dakilang manlilikha. That is how our preamble begin. Kung hindi man tama, kung basta ganun, medyo hawig doon kasi hindi ko na matandaan. Humihingi ng awa sa Diyos. In-establish ang gobyerno sa panuntunan ng Diyos. Pero ngayon, baliktad na. Ang gobyerno pinipilit baguhin ang iminandato ng banal na kasulatan. Governments are getting more and more involved in things that will have an impact on the church. Halimbawa ay ano? Whether it be controlling the churches through taxation, through audits, or enacting laws. The challenge, the basic teaching of the Bible. Bawal nang mamalo ng anak. Nasa Bible, pwede kang mamalo. Pero subukan mong mamalo ngayon. Kulong ka. Hate speech. Meron na po niyan, hate speech laws. Bawal kang magsalita laban sa relihiyon ng iba. Samantalang sa Biblia, talagang pinapangalanan pa ni Apostol Pablo ang mga heretic, ang mga mapaggawa ng katampalasanan sa salita ng Diyos. At marami pang ibang pagbabago na papakialaman ng gobyerno laban sa simbahan. Dati, Bible reading, prayer, malayang magawa. Pero ngayon, sa mga school, bawal nang mag-pray.
Bible, tinatanggal na sa school. Dahil ang Bible daw ay inihahanay sa mga libro ng fable at ng myth. And it is now being legislated. The church needs to be aware of what is going on around it so that the church can adapt to the present and to preach the gospel in relevance to what is happening. Ang problema, pinapalampas lang to ng mga pastor, nagkukunwaring hindi nangyayari ang mga bagay na ito. Pero itong mga relevant things na aking binanggit, nagaganap. Tama o mali? Nangyayari ba o hindi? Ang tanong, tinatalakay ba ito ng pastor? Ini-inform ba ang mga miyembro about these things? Mga kapatid, hindi ko sinabi na ang mga advancement na ito, ang mga trends na ito, ay lahat masama. Hindi! Advancement in technology, advancement in science and medicine, advancement in government, advancement in influence and social structure, pwedeng magamit yan mga kapatid sa kabutihan. But the church are not discussing this. Now, define muna nga natin, ano ba ibig sabihin ng the word na relevant? What does the word relevant mean? As the church finds itself in the cultural context of this day, it faces the challenge of being relevant. Even though the Bible was written thousands of years ago to a specific people with specific cultures, we must be able to extract that which is timeless, at yung mga timeless principles na ito, i-apply sa kulturang meron tayo ngayon. Kasi naniniwala tayo ang Bible timeless. Ang principle timeless. Hindi yan magbabago. Pag sinabi ng Diyos, bawal mangalunya, kahit pa anong panahon, lumipas pa ang 1,000 taon, mali ang pangangalo niya. Mali ang pumatol sa lalaki at lalaki, ang babae sa kapwa babae. Mali pa rin yun. Yung moral law hindi magbabago. Maling pumatay, maling magnakaw, maling mangalo niya. Ang problema, ang church mukhang hindi na relevant when it comes to this matter. Sin are no longer being preached. Niiwasan natin yan, baka maka-offend eh. Ano ba meaning ng relevant? The word relevant means fitting, suiting, given requirements, or suiting given requirements. Ano mga synonym ng word na relevant? Ang ibig pong sabihin nito, include, applicable, or pertinent. Now, is the church being relevant today? Is the church included in what is happening in the society? Is the church applicable? Is the church pertinent? Is the church fitting? Or rather, sa halip na ang mundo ang maging relevant, ay sa halip na ang church ang maging relevant sa mundo, ang nangyayari ang mundo, ang naaakay ay ang simbahan. Nakuha niyo po mga kapatid? Now, balikan natin yung ating tanong. Should the church strive to be relevant? Ang sagot naman dyan ay malaking yes. The church should strive to be relevant because it's a godly attribute that allows disciples to communicate the gospel to a changing culture. Imagine niyo yung pangaral ni Pedro, ni Juan, ng mga disipulo, nakarating sa atin. Kahit na itong mundong ito patuloy na nag-e-evolve, patuloy na nagbabago,
the message still the same. Pero itong mga changes na ito, ang nangyayari, ang binabago ay ang mensahe. Ang binabago ay ang simbahan. Ang kulturang meron tayo ngayon, ang bumabago sa kultura ng Scripture. However, mga kapatid, take note, relevancy can be misused by sinful people. So the church should avoid pitfalls like compromising biblical truth, being self-serving, and assuming that all gospel friction can be removed. Now, tingnan natin yung tatlong yan. Yung 3 pitfalls to avoid when striving to be relevant. 3 pitfalls na dapat iwasan sa pagnanasang maging relevant. Una, compromising biblical truth. Sa akin, walang problema na ang church maging relevant. Nasa forefront ng battle ang simbahan. Dapat ang simbahan ay nasa offensive, hindi laging nakadepensa. Ano po? But never to compromise your biblical truth. Cultural relevancy, although a good thing, can be positioned as an idol when it leads the church to compromise biblical values or make concessions of truth. There is a big difference between helping people make sense of hard passages by explaining them in accessible language and watering down the message to make them say the opposite of what they mean. Para lang maging relevant, yung mga passage babaguhin mo. Para lang maging relevant, yung mensahe iibahin mo. Compromising ang tawag doon. Pangalawa, na dapat iwasan para maging relevant ay yung tinatawag na being self-serving. The goal of being relevant to one's culture is no other than but to exalt Jesus. Make Him known. And build people up in the faith. That is the only reason for being relevant. Hindi yung para sumikat. Hindi yung para ikaw ay maging pinakamalaking ministeryo. Ang ginagawa po ngayon ng mga simbahan para maging relevant ay i-water down ng gospel para pumasok ang tao sa kanila, maging malakas sila, maging marami sila, sila ang mega. Tandaan po ninyo, relevancy can become an idol when it is instead leveraged to bolster a preacher's personal platform or a church's brand. Nakakalungkot para lang sa branding, ipapalitan ng pangalan ng simbahan. Para daw catchy, para madaling tandaan. Meron nga akong kilala, yung dating simbahan, Spanish pa eh. Kasi bago pa, nung panahon ng itayo ito, Spanish pa yung usong mga pangalan ng simbahan, Iglesia. Unida, United. Para maging relevant, binago pangalan. Ginawang UCC. Branding. Para ano? Para madali daw makakilala. Para madali ang recall. Di ba self-serving lang yon? Sino nataas? Yung brand. Sino nataas? Yung iglesia. Hindi si Christ. Pangatlo, presupposing we can remove all gospel friction. Naniniwala ang mga simbahan ngayon na kung tayo magiging relevant, matatanggal yung mga friction. The world will love us. Kaya nga ngayon, anong preaching? God is love. Mercy. Compassion. Yun ang mensahe ng pulpito. Para sila maging relevant, baguhin natin ang sermon. Huwag tayo magse-sermon ng sin.
Huwag tayo magsesermon ng mga masasakit na salita na layunin to avoid friction. A church that desires to be relevant to its culture seeks to remove unnecessary friction with the world that comes from differences in style and vocabulary. Kaya nga binabago yung mga terminology, ayaw na nila niyan. Yung mga terminologies na malalalim. They want to make everything relevant. Kaya mga pastor ay hindi na pastor. Mga stand-up comic na. Mga komedyante. Clowns. Wala nang kaibahan yung pumunta ka sa mga gay bar at nanood ka ng mga baklang nagpapatawa. Ganun na po ang larawan ng mga simbahan ngayon. Bakit? Para mawala yung friksyon. Wag parating kasalanan, wag parating paghingi ng tawad, wag parating pagsisisi ang isermon. Wag yan. But churches must understand, mga kapatid, that the gospel will always bring friction with the world and in the form of its content. Ang ebanghelyo para sa mundong ito at sa mga unlearned ay foolishness. But for them who believe, it is the power of God to salvation. Para sa mga depraved human heart, sa mga unregenerate, the gospel is foolishness. And it will always create friction. Ano sabi ng Panginoon? This world will hate you. Hindi ka mamahalin ng mundong ito. Kapag minahal ka ng mundong ito, isa lang ibig sabihin nun. Yes, relevant ka, but you are compromising biblical truth. You are not serving Jesus, you are serving yourself. Amen? So the message about sin and the need for repentance are subjects that attract resistance from the church. So today's church must be relevant to people and to society. And when a church is relevant, the people are better equipped to take their Christianity to the streets because the message of the church addresses the real issues that people face. But then again, may paalala nga po, kailangan po nating huwag isakripisyo ang mga turo ng banal na kasulatan. The church can be relevant in a lot of ways. For instance, technology. Sino bang ayaw ng technology? Pwede pong gamitin ng technology to propagate the gospel. I-live ninyo ang inyong mga sermon. Gumamit kayo ng mga PowerPoint presentation. Hanggang ngayon ba naman, gaya ng binabanggit ko kapag, hanggang ngayon ba, kartolina pa rin gamit nyo sa pagtuturo? Mga kapatid, gamitin nyo ang teknolohiya, hindi masama yan. That is being relevant, but not compromising the truth of what the Bible is telling us all about. Now, what are some examples of the more recent attempts to make the church relevant? Pakinggan niyo po ako, mga kapatid, at ito po ay totoong kaganapan. In an attempt to be relevant to our culture, today there are many churches that are trying various ways. Isa, yung tinatawag na seeker-sensitive movement. Sino po ang nagpauso nito? Ang isa sa pangunahing nagpauso niyan ay si Rick Warren at ang kanyang purpose-driven church. Doon po natin narinig yung mga
seeker-sensitive movement. Ano yan? This movement seeks to make church services more relevant or at least more palatable and entertaining to people who are used to receiving information through multimedia. Naisip nila, ang mga tao ay techie na ngayon eh. Ang mga tao ay masyado nang mahilig sa technology. Ipasok natin yung mga technology na yan sa loob ng church para tayo ay maging relevant. Kung gusto nila ng entertainment, dapat makita nila yan sa church. So, ang church dapat entertainment. Pumasok ngayon ang bagong musika. Dating mga himno, pinalitan ng mga concert, ng mga praise and worship band. Para lalong maging katanggap-tanggap sa mga taong naghahanap ng entertainment, kailangan medyo may iyakan. Yung praise and worship leader dapat marunong magpaiyak. Yung kanyang pagkanta ay dapat may emotional appeal. Ang mga aawitin dapat diretso sa puso kahit sablay ang theological lyrics. Mga kapatid, yan po yung seeker-sensitive movement. It attempts to rid itself of religious language, tinanggal yung mga religious terminology, wala nang creed na inuusal, wala nang tugo ng pagbasa, yung responsorial psalm, wala na ho nun. Wala na hong pastoral prayer. Wala na pong benediction. Sometimes yung mga Christianese language, tinanggal na nila yan. Yung mga Christian lingo, tinanggal na nila yan for the sake of those who are not familiar with Christianity. Sa halip na yung mundo turuan ng lengguwahe ng Biblia, ang ginawa ng simbahan, tinanggal yung kanyang lengguwahe at ginaya ang lengguwahe ng mundo. That is the seeker-sensitive movement. At makikita niya sa mga simbahan na dating may pulpito, tanggalin natin yung pulpito. Palitan natin yan ng tindigan ng mundo. Ano yon? Cocktail table. Saan ba ginagamit yung cocktail table, mga kapatid? Sa party. Sa mga wedding reception. Sa bar. Saan ba ginagamit ang pulpito? Specifically for the preaching of the gospel. Pero for them to be more relevant to the world, tanggalin ang mga bagay na ito, palitan ng bagay ng mundo. Musika ng mundo, ilaw ng mundo, upuan ng mundo. Ang simbahan, meron siyang mga bagay na dating nandyan, tinanggal para maging relevant sa mundo. Kaya ngayon, hindi na mukhang simbahan ang simbahan. In fact, ngayon, dito nga ako sa Winnipeg, yung dating St. Peter's Catholic Church, ibinebenta kasi nagtayo sila ng Petrus Hall. Pero yun pong Petrus Hall ay simbahan at the same time concert hall. Doon po nagko-concert yung mga artista. Katatapos lang po ng concert nung nakalimutan ko kung pumuntang artista dito. Pinanood pa ng aking mga anak. Yung asawa ni Casey Tandingan, yun. Doon po ginanap. Doon nagko-concert yung mga bakla na mga stand-up comic na puro kabastusan ang mga pinagsasabi sa worship hall. Mga kapatid, ito po yung seeker-sensitive movement. Anong mga karakteristik niyan? 1. More subdued worship. Kailangan ng pananambahan, mahaba ang kantahan,
konti lang ang pangangaral at ang sermon. Subdued worship. Virtual elimination of anything that might offend. Shorter services and preaching. Adults-only services. Walang mga bata, walang umiiyak, walang patakbo-takbo. Ihiwalay ang mga bata. O kaya iwanan nyo na lang sa bahay ang mga bata. Puro adults lang. Nakita niyo po ba mga kapatid? Yung pananambahan ng mga Pentecostal, lundagan na lundag, asa ng mga bata? Nakakita ba kayo ng mga bata? Samantalang ako po lumaki. Kung nasan ang nanay ko sa pananambahan, nandun ako. Opo, hindi ko po minsan gusto yung haba ng sermon ng pastor. Makukurot nga ako pag yung napapansin, napapatungo ka na sa antok eh. Pero doon po ako lumaki at marahil, subconsciously, embedded sa buhay ko yon, kaya ako ngayon ay pastor. Contemporary music, modern instruments, fast-moving presentations, minimize anything confrontational, altar calls, lifting hands, standing too much, etc., etc. Allowing visitors space without embarrassment. Those are the characteristic of the what we call seeker-sensitive movement. Pangalawa, there is the felt need movement. Ano naman yan? This movement seeks to analyze where people are at the end of their needs. Kung saan, what their needs are, and then structure the program doon sa ministry with those particular needs in mind. Halimbawa, paano natin tutugunan yung mga pangailangan ng tao? Kaya, anong karakteristik niyan? This is sometimes referred to as the audience-driven approach. Some of the characteristic ay una, victim and abuse support groups. Kaya sa mga simbahan, meron sila niyan. Mga victim and abuse support groups. Focus on inner healing, non-confrontational messages, and many homogeneous groupings. Na kaya ginagawa yung mga yan para tumugon sa felt need ng tao. Pero alam niyo po mga kapatid, ang simbahan dinisenyo hindi para tumugon sa pangangailangang pisikal at material ng tao. Ang simbahan dapat tumugon sa pangangailangang espiritual ng tao. Amen? Ang small group dapat gagawin para tugunan ang pangangailangang biblikal at spiritual ng tao. Hindi para tugunan ang pangangailangan ng tao, physically and materially. Pati nga yung emotional needs ng tao, hindi mo kayang tugunan. Ang simbahan ay para sa spiritual na pangangailangan. Pero there is a shift. Kaya sila dumadami. Bakit? Ay, naku, dun sa church na yon, ramdam mo na mahal ka. Kasi they will cater to your felt needs. Kaya pag pumunta sa simbahan, na ang priority, preaching of the word, na ang priority, pangangaral ng salita ng Diyos, ayaw nila yun. Kasi ang gusto nila, yung feel good, felt good kind of church. Natutugunan yung kanilang emotional outburst, nakakaiyak sila, no? Naibubuga nila yung kanilang mga sama ng loob. At yan po, dyan magaling yung mga bagong movement na yan. Pangatlo, yung tinatawag na
technology movement. Ano naman yan? The term movement may not be the best word for this, but it does represent a growing segment of the church. And this movement employs modern technology and marketing strategies to grow the church. Naglalakihang mga banner, magandang building, na ang upuan ay parang theater. Walang kaibahan ang pagpasok sa sinihan at pagpasok sa simbahan. In fact, marami nga ginagamit ay sinihan para kanilang maging simbahan. They utilize concept that have proven effective in the business world, and they will apply them to the various ministries and programs of the church. Kaya pag nakadali ka ng isang medyo business acumen sa loob ng church, kahit na ubod ng babaw ng spirituality ng taong yon, dahil epektibo siyang CEO ng isang kumpanya, yung natutunan niya ron, ipapasok niya sa simbahan. Marami na po akong nakitang ganyan. Dahil magaling siya sa hanap buhay, magaling siya sa negosyo, umunlad yung negosyo, umunlad yung multinational company na yon. Lahat ng natutunan niya rong secular, ipapasok niya sa loob ng simbahan. May alam kayong ganyan? May alam ako, ibubulong ko na lang. Anong karakteristik niyan? Telemarketing strategies, multimedia blitzes, user-friendly concepts, target audiences, multiple sites and simulcasting, advertising campaign. Meron ba niyo sa simbahan niyo? Yan po yung technology movement of our times. Tama? Now, habahan na po mga kapatid. Puntahan natin yung pang-apat. What is the primary tension that is created in this issue of relevancy? Ano yung tension na nabubuo because of the desire to be relevant? So, the issue of relevancy has a positive and negative side. Take note. Gusto ko pong sabihin na hindi lahat ng mga trends na yan ay masama. Nabanggit ko na po yan. But the issue of being relevant has a positive and a negative side. On the positive side, positive to, relevancy means that the church must be willing to change the form and the programs to face the demands of the culture in which it finds itself. Nabanggit ko na po ito. Pwede naman gamitin ng technology, hindi ho masama yan. Pwede naman gumamit ng musical instrument sa halip na palakpak lang. Eh kung hanggang ngayon, ang simbahan nyo, sipol pa lang ang music. Eh Diyos ko naman, mura na lang po ang equipment ngayon. Na po, baka ngayon, hanggang ngayon, mikropono, ayaw nyo pang gamitin. At okay na kayo sa pasigaw-sigaw na lang ng pastor. No? Ito po yung sinasabi ko, yung positive effect ng pagiging relevant, pwedeng gamitin ang mga technology at baguhin yung mga forma at program para maging akmat kagamit-gamit sa present culture. May PowerPoint na, gamit mo, Manila paper pa. Nakuha niyo po, ang positive side, napapakinabangan yan. And this means utilizing modern technologies to fulfill the Great Commissions. Kung nung araw kailangan mo maglakad para makarating sa isang lugar para mangaral, ngayon ang technology pwedeng gamitin para maabot kahit hindi naaabot na lugar. Kaya tinatyaga ko po araw-araw No, kung ito man ay makapagturo, makahamon sa mga pastor, maka-educate sa mga pastor. Kung matigas ang ulo, wala naman akong magagawa
Pero I am just using this technology for the propagation of the gospel. And this means taking advantage of the management techniques. Hindi po naman masama. Ang problema sa mga pastor ngayon, ubod ng hina pagdating sa management. Pagdating sa leadership. Hindi uubra, mga kapatid, ang puro lecture. Importante mag-develop ka ng mga leaders, and developing leaders needs management skills. Amen? Hindi po masama yan. Take advantage of the management skill. Kaya ako, hindi lang po, mga kapatid, theological books, hindi lang mga manuscript ng mga nakalipas na reformers binabasa ko, nagbabasa rin po ako ng management book and leadership books. So, nakakatulong po yun on how I can handle problems on my leadership. Amen? And this means addressing the issue that are fully facing the people to whom we minister to help them become ambassadors in their day-to-day, in their day-to-their generation. Pang-apat, this means being willing to evaluate our styles and methods of doing things to be sure that we are not offensive to the very people that we are trying to reach. Yung pagiging offensive, mga kapatid, hindi lang sa salita. Baka yung buhay natin offensive na din. Minsan nakakatawa para lang maging mukhang reformer, nagpapatubo ng balbas, ang halay naman, pastor. Mas mukha kang tao pag malinis, walang balbas, at mukha kang tao pag ikay clean cut. Marami yung pastor ngayon nagpapakaluma para magmukhang reformer. Sino ginagaya mo? Si Calvin? Wag ganun. Hindi ka nagiging relevant nun. Nagiging lumang tao ka. So matuto tayong mag-evaluate. Tingnan natin ang style, ang methods. Ano sabi ni Pablo sa unang Korinto 9:20? For though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win the more. And to the Jews I became a Jew, that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. To those who are without law, as without law. Not being without law toward God, but under law toward Christ, that I might win those who are without law. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Nakuha niyo po? That is being relevant. Hindi compromiser yan. Nakiupo siya sa maniningil ng buwis. Si Jesus ang tinutukoy ko. Pero hindi siya uminom. Nakihalo siya sa mga tax collector dahil meron siyang mensahe para sa mga ito. At si Pablo, ganun din ang prinsipyo. Tama? That is the positive of being relevant. Pag ikaw ay nakakulong sa mundo mo, pastor, at sa mundo ng simbahang hindi nag-e-evolve, hindi nag-a-adapt sa mga changes, you will be irrelevant. Now, tingnan natin ang negative nito. Ito naman ang negative. On the negative side, relevancy must never be exalted above truth and can never lead us to compromise the eternal principles of God's Word, to which all men must adapt themselves. 1. This means that while modern technologies should be utilized, they must not be abused and become substitute for personal pastoral
ministry. One example. Nowadays, you can easily download sermons. Nowadays, materials are available for your disposal. Hindi ho masama kumuha ng materials dito. Pumunta sa monologistic.com, sa Ligonier Ministry, sa mga sermon ni John MacArthur. Silipin, tingnan, ikumpara, pag-aralan, okay lang ho yun. Pero kopyahin mong buong buo at ito gamitin mo, wag naman ho ganon. Maling paggamit na yun ng teknolohiya. They must not be abused and become substitute sa iyong personal sermon preparation. Amen? This means that while we employ managerial methods that will help us to be a better stewards of our resources, we must not reduce the church to the level of human business institution without reliance on the supernatural. Alam niyo po mga kapatid, yung mga business, lagi sila nakabantay saan? Sa profit. Lagi sila nakabantay sa resulta. Lahat ng gagawin nila at gagawing plano dapat magresulta ng something. Dapat may bunga. Amen? Maganda po yun. Kaya yung mga strategic planning, yan po'y saan ang galing? Galing po yan sa mundo ng business. In-employ lang po yan sa church. Kaya ang church ngayon, nag-i-strategic planning. Hindi po masama yan. Failing to plan is a plan to fail. Importante plano. Kami po, yearly, nagpaplano kami. Pero kahit anong galing namin sa plano, ito po ang gusto ko pong naririnig. Kapag ang mga leaders ng simbahan ay nananalangin every time na meron kaming meeting, every time na merong evaluation, every time na meron kaming planning, ang sinasabi nila, Lord, nagplano po kami para sa iyong iglesia. Pero kung ang aming mga balak at ang aming mga plano labag sa gusto mo, huwag mong ipatupad. May your will be done. Alam niyo po mga kapatid, kahit gaano kahusay ang isang pastor sa kanyang administrative skills, sa kanyang managerial skills, sa kanyang leadership, huwag ninyong kakalimutan, there is a God, a supernatural force that can move to alter the plans of man. Nasa atin ang pagbabalak, pero ang Diyos ang siyang magpapatupad. Amen? Number 3, this means that while the church and its leaders must be in touch with the needs of the people and concerned about meeting those needs, we must not forget our central need for personal relationship with God and the purpose for which all healings is to take place, and that is to become a disciplined army of God. At the end of the day, tandaan po ninyo, ang pwede nating tugunang pangangailangan ng tao ay ang pangangailangang spiritual. And this means that while the church should not be living in the dark ages in its look and approach to society, lines must be drawn when the Bible clearly addresses issues of morality, separation from worldliness, and our position in this world as strangers and pilgrims. At the end of the day, yung sinabi ng Diyos sa Biblia, hindi po dapat baguhin, dagdagan, o bawasan. Sa kabila ng desire to be relevant, hindi dapat masakripisyo ang moral law ng Diyos. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, dito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa.